Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa muling pag-guest speaker no, or commencement speaker ni Vice President Sara Duterte dito po sa may Cebu Technological University. Dito naman po ito sa may Bantayan Campus San Remigio Extension. No? So sunod-sunod po yung guesting no, ni VP Sara or yung pagiging speaker niya dito sa graduation ng Cebu Technological University. Noong isang araw ay nagpunta rin po siya or siya yung kinuhang guest speaker naman dito sa CTU Tabogon Campus no or Tabogon Extension mga kababayan. At ngayon, dito naman po siya sa isa pang campus ng Cebu Technological University nga dito po ito sa San Remigio sa Cebu pa rin, sa norte pa rin ito mga kababayan no, Northern Cebu. Na kung saan matandaan natin na sinabi nga po niya doon sa admin no or doon sa director yata ng CTU Tabogon Extension na baka balikan siya no ni PBBM at suspendihin no dahil nga po dito sa kailang pag-invite kay VP Sara Duterte na mag-commencement speaker no at nauna naman po ng sinabi ni VP Sara talaga nung after siyang nag-declare na tatakbo sa 2028 na marami daw pong mga na engagement na sana na nag-cancel no or maraming mga nag-invite na sa kanya na kinansela yung event dahil takot na baka mabalikan or gipitin ng administration. So yun po yung sinabi ni VP Sara at ngayon inulit niya po no mga kababayan na baka gipitin no yung mga taong nag-imbita sa kanya no at alam naman po natin na itong CTU or Cebu Technological University ay isang state-owned university mga kababayan no or state university. Kaya hawak ito ng gobyerno no or gobyerno yung nagpapatakbo dito mga kababayan. At hindi malayo no na mangyari yung sinasabi ni VP Sara na baka pag-initan yung administration dito or administrator ng CTU Tabogon at San Remigio Cebu mga kababayan no? At talagang dahil sa politika ay pwedeng lahat mangyari no mga kababayan na wala kang kasalanan pero pinag-initan ka no pinagdiskitahan ka dahil kumampi ka or sumama ka doon sa kalaban mo sa politika ay magiging kaaway ka na rin nila. So ganun po yung sistema ng ating politika dito mga kababayan no kahit na wala namang kasalanan nadadamay dito sa issue ng politika mga kababayan. At ngayon nga itong impeachment ni VP Sara mga kababayan ay pati yung sheriff di umano
plano no noong 2011 na nasuntok ni VP Sara ay ipapatawag daw no or gagawing witness ng prosecution mga kababayan. So grabe. Halatado na itong ginagawa ngayon ng prosecution, itong kampo nila Luistro, nila Dilima at mga kasamahan nila na hindi na po ito talaga tungkol sa impeachment mga kababayan. Dahil unang-una hindi pa po Vice President si VP Sara nung panahon na iyon, nung 2011, mayor pa po siya ng Davao City at ngayon pinapalabas nila or parang binabalik nila yung issue no, yung mga nakaraan ni VP Sara, yung sinuntok niya yung sheriff, tapos yung mga income nila nung hindi pa Vice President si VP Sara, gusto nilang ilanta doon sa impeachment court. So halatado naman mga kababayan no, na hindi na po saklaw yun ng impeachment proceedings dahil unang-una hindi po impeachable yung pagiging mayor ni VP Sara or pagiging vice mayor or kung ano man po yung kanyang trabaho noon no, bago po siya naging vice president. So talagang masasabi natin na wala sa wisyo na wala na sa hulog no itong kampo nila Luistro na talagang yung tumbok lang taga nila dito is character assassination no, na hindi ito patungkol doon sa accountability na sinasabi nila doon kay VP Sara, doon sa confidential funds, kundi talagang wasakin pa yung kanyang pangalan mga kababayan dahil alam naman po natin si VP Sara talagang nangunguna yan sa pagka-presidential no, sa 2028 presidential election, kaya talagang masasabi natin nagpanik na no itong grupo nila Luistro, nila Dilima at ng administration, mga dilawan na gagawin nila lahat mga kababayan para hindi lang manalo si VP Sara or hindi makatakbo dito sa presidential election sa 2028 no, kasi kapag si VP Sara ang manalo ay nako may kalalagyan itong mga involved ngayon sa flood control corruption mga kababayan. So yun din po yung ating talagang inaasam-asam no na mangyayari na ang pagkakulong ng mga kawatan dito sa flood control, yung mga untouchable ngayon, kasi alam naman po natin piling-pili lang yung mga kinukulong nila no, yung mga kalaban lang nila sa politika yung inuuna nila, samantalang yung mga kakampi nila, kakampi ng administration na involved dito sa malawakang corruption na ito ay hindi po nila kinukulong pa no, hanggang salita pa lang sila mga kababayan, hanggang pag-freeze ng mga assets, tapos may mga kaso na daw na ihahain na talagang grandest case daw, pero hanggang ngayon wala namang balita no. So dapat ay inaresto na yun mga kababayan no, kung talagang trinabaho nila ng husto, pero hanggang press con lang pala mga kababayan. Pero doon sa mga nagsalita against sa corruption, against dito sa nakawan ay mabilis pa sa alas 4 yung kailang pag-issue ng warrant of arrest mga kababayan. So dito po nakakalungkot no yung nangyayari ngayon sa gobyerno na talagang or tila baga selective yung mga kinakasuhan, yung mga inaaresto ngayon no. Yung mga kalaban sa politika nila yung inuuna, samantalang yung kakampi nila na may mga nagsiwalat na involved dito sa mga malawakang corruption na ito ay wala pa, nga pa mga kababayan, wala tayong balita kung kailan sila arestuhin no mga kababayan. So nakakalungkot nga yung nangyayari sa atin at looking forward tayo no kapag mapalitan na yung administration ay tiyak talaga mapanagot natin itong mga sinasabi nating big fish na kakampi nila ngayon mga kababayan. At for sure talagang magsilayasan yung mga malaking politiko na ito no, by 2028 for sure yan magsilayasan yan silang lahat dito mga kabayan, unti-unti yan silang mag-disappear dito sa Pilipinas. At sana may next administration no, at hopefully si VP Sara ay manalo na bawiin lahat yung kailang mga ninanakaw ng mga bilyon-bilyon mga kababayan no. At habulin sila kahit saan po sila magtago, kahit saan silang bansa magtago mga kababayan, kasi for sure yan nakaplano na po yan sila ngayon kung saan sila magtago after dito sa kailang after nitong administration ni PBBM ay magtatago na yan sa ibang bansa mga kababayan no. At sinabi naman po yan noon pa ni PRRD na itong mga politiko ngayon, mga congressman, senador, may mga bahayan sa ibang bansa no, kaya napakasisila po nilang umalis dito sa Pilipinas dahil may mga bahay po sila, may mga property sila doon sa ibang mga bansa, nakabili po sila ng mga property doon mga kababayan. Balik tayo dito sa kay VP Sara sa kanyang pag-guest no dito sa Cebu. Makikita natin mga kababayan na blooming pa rin si VP Sara no, hindi mukhang stress knowing na meron po siyang impeachment trial na parating, pero yung mukha niya fresh pa rin mga kababayan, unlike doon sa mga kalaban niya sa politika na stress na at balita ko nanginginig na daw ngayon no, at sobrang ingay mga kababayan patungkol daw sa mga ginagawa nilang impeachment proceedings no. At may mga abogado nagsabi na itong ginagawa ng prosecution kaya maingay sila sobra sa media dahil mahina daw yung mga ebidensya nila mga kababayan. So yung ginagawa lang nila mag-iingay sa media para linlangin yung mga taong bayan talaga na totoo yung kailang mga paratang. So makikita natin yan sa totoong impeachment trial na mga kababayan no, kung anong mangyayari kung magharapan na itong
mga prosecution, sila Luestro, sila Dilimat, sila Jokno, sila Tirerido na maingay sa media ngayon, kung ano-ano pinagsasabi sa media against kay VP Sara at kung sino-sino yung mga ipapatawag nilang witness kuno dito sa impeachment trial. Pero mukhang sila yung stress mga kaubayan dito kay VP Sara ay hindi siya latadong mayroon siyang kasong kinaharap ditong impeachment trial, no mga kaubayan. So ano po masabi niyo dito sa pagbisita ni VP Sara muli dito po sa may Northern Cebu, no, particularly po dito sa Cebu Technological University San Remigio Extension, no, dito sa kanyang pagiging guest speaker or commencement speaker dito po sa graduation ng CTU mga kababayan. So please comment down below kung ano po masabi niyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.